Kapag may mga special skills ka, advantage nga ba o mas edge sa ibang mga aplikante ng Bureau of Corrections? Ulitin ko kapag may mga special skills ka, talent, ay advantage nga ba o mas may edge ka sa ibang mga aplikante ng Bureau of Corrections? Ako si 124 at pag-usapan natin ang mga skills at talent kung meron ba itong advantage lalong-lalo na sa application sa Bureau of Corrections. Natural, oo, napakalaki ng advantage or edge kapag marami kang special talents at skills kung ikaw ay isang aplikante sa Bureau of Corrections. Pero syempre, hindi ibig sabihin marami kang talent at skills ay ahead ka na sa iba pang mga aplikante. Kinakailangan ang mga talent at skills na meron ka ay aligned sa posisyon na iyong ina-applyan. Isa-isahin natin ang mga rason bakit may advantage kapag marami kang skills o talent at ikaw ay isang aplikante sa uniform service tulad ng Bureau of Corrections. Unang-una, kapag may special skills at talent ka, mas versatile ka. Hindi lang puro security works ang trabaho o gawain sa Bureau of Corrections. Kailangan din ng mga administrative staff, technical skills, medical personnel, counseling and rehabilitation roles. Ikalawa, kapag may special skills o talent ka, mas mataas ang chance na ma-assign ka sa mga specialized role. Halimbawa, ikaw ay IT, may skills sa computer system, maaari kang ma-assign sa systems at sa records. May teaching skills ka, maaari kang ma-assign sa rehabilitation programs. May mechanical skills ka naman, maaari kang ma-assign sa general works and maintenance services. Ang special skills at talent ay edge din para sa promotion. Kapag ikaw ay isang ganap ng correction officer, yung mga may special skills at talent ang mas napapansin, lalong-lalo na kapag nag-excel sila sa mga trabaho. Special skills at talent ka, mas malaki ang chance na ikaw ay maunang ma-promote. Siyempre, napakahalaga kapag may special skills at talent ka, mas may kakayahan kang mag-handle ng mga iba't ibang task na i-assign sa'yo. Importante sa isang correctional setting ang merong special skills at talent lalong-lalo na sa communication. Kasama na dito ang disiplina at crisis handling, management and skills. Pero syempre, hindi porket marami kang skills or talent ay qualified ka na mag-apply bilang correction officer sa Bureau of Corrections. Kailangan mo tandaan, unang-una dapat meron kang eligibility. Siyempre, hindi lang sapat o importante na meron kang special skills or talent. Hindi ka makakapasok o hindi ka nararapat bilang correction officer kung kulang ka sa physical fitness. Kailangan malakas rin ang katawan kung meron kang mga special talents at skills. Siyempre, tapos na yung panel interview. Hindi ka papasa pa rin sa correction officer application mo kung bagsak ka sa background investigation. Kahit sobrang dami ang talent at skills, pagbagsak sa background investigation, hindi ka pa rin mapapasama sa roles or list ng mag-o-taking. Sa pinaka-importante, kahit punong-puno ka ng talent at skills, kung wala kang relevant trainings, hindi mo rin ito magagamit. Sa Bureau of Corrections, advantage o edge ang special talent at skills. Pero laging tatandaan, ang hinahanap ng Bureau of Corrections ay yung may disiplina, integrity, physically and mentally fit. Ito ang tips na dapat mong tandaan, lalong-lalo na sa panel interview o kung ikaw ay nagnanais o nagbabalak na mag-apply sa men in uniform or sa uniform services at lalong-lalo na sa Bureau of Corrections. It's mo lang kung ano yung mga relevant skills, hindi lahat kailangang ilagay or hindi lahat kailangang sabihin. At pinaka-importante, i-connect mo sa trabaho yung iyong specialized skills at talent. Halimbawa, ito ay magiging useful sa reformation program and security operation ng Bureau of Corrections. Muli ako si 124, ang iyong certified kupal na nagpapaalala, pag corrections officer ka na wag kang magiging kupal. Bro, kupal tots, masakit pero may saysay. Tinutulungan ko kahit minsan mahirap tayo.